na Senate resolution ng umunoy dismissal ng impeachment case, pinabulaanan ng ilang senador. Impeachment case, maraming procedural lapses ayon kay Vice President Sara Duterte. Senate President Francis Escudero ipinagtanggol sa mga pambabatikos. Defense Secretary Gilbert Teodoro kinompronta ang isang Chinese official sa proxy war remarks nito. Isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan hindi viable o praktikal ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 4, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hinikayat ng isang makabayan bloc lawmaker ang Kamara na igit sa Senado ang pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman pinatulan ni Senate President Francis Chis Escudero ang patutsada sa kanya ng isang kongresista na nagsasabing tila natatakot ito sa Vice Presidente kaya naurong ang schedule ng paglilitis. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Sa ikalawang araw ng balik sesyon sa Kamara, muling tinuligsa sa plenaryo ang Senado sa pagkaantala ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman hinikayat na ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga kapwa-kongresista na kalampagin ng Senado para ituloy ang proseso ng impeachment. Sa gitna ito ng mga usap-usapan na posibleng mamatay na ang impeachment case sa Senado. Kasunod ito ng pagkaantala sa presentation ng Articles of Impeachment at pag-convene sa Senado bilang isang impeachment court. Nananawagan ako sa bulwagang ito na igiit sa Senado na tuparin ang kanilang tungkuling itinadhana ng saligang batas. Nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino na manatiling mapagmatsyag at patuloy na igiit ang pananagutan mula sa mga nasa kapangyarihan. Magsasagawa ng mga pagkilos ang grupo ng kongresista kasama ang iba pang endorser at complainant sa impeachment case para hikayatin ng Senadong ipagpatuloy ang impeachment proceeding. Samantala, hindi na pinatulan ni Senate President Francis Escudero ang patutsada sa kanya ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at payan at yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Una nang nagsalita ang liderato ng Kamara na ipinauubaya na nito sa Senado ang kahihinatnan ng impeachment case laban kay VP Sara. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inulan ng batiko si Senate President Francis Escudero nang ipagpaliban ng Senado ang pagsisimula ng pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inututulan naman mismo ni VP Sara ang mga pagtuligsa kay Escudero kaugnay ng desisyon nito na ipagpaliban sa susunod na linggo ang pagsisimula ng impeachment proceedings. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina live. Jed, paano idinipensa ng Vice President ang Senate President? Ang aga-ayon kay Vice President Sara Duterte, base sa pagkakakilala niya kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi ito klase ng politiko na natatakot. Kaya dinepensahan niya na hindi niya alam kung saan nanggagaling yung mga akusasyon o pambabatiko sa mambabatas na sinasabing ito ay may pinoprotektahan o ito ay may kinakatakutan. Hindi nasusundan ni Vice
President Sara Duterte ang mga nangyayari sa Pilipinas dahil ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit binanggit ng pangalawang Pangulo ang kaugnay ng impeachment laban sa kanya na aniya ay maraming procedural lapses na labag sa Constitution. Binanggit rin ni VP Sara ang tungkol sa paglipat mula sa 19th Congress patungong 20th Congress na unang naaprobahang impeachment complaint. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Yes, VP. Sa kabila nito, inaasahang matutuloy na sa June 11 ang pagbubukas ng paglilitis sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo na dapat sana ay ginawa noong Lunes kasabay ng pagbubukas ng sesyon sa Senado. At dahil dito, gaya ng nabanggit kanina, ay dinepensahan ni VP Sara si Senate President Escudero laban sa mga akusasyong may pinoprotektahan o kinatatakutan ito. Aniya sa pagkakilala niya rito ay hindi ito ang klase ng politiko na natatakot. Agad sa huling panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague, sinabi nito na siya ay pabalik na sa Pilipinas at inaasahang bukas o sa Huwebes ay darating naman sa The Netherlands partner ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avancenia at inaasahang ding magtutungo sa The Hague para bumisita sa dating Pangulo ang kapatid ni VP na si Congressman Paulo Pulong Duterte kasama ang kanyang mga anak. Ayan muna ang update, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Hindi isasama sa mga kapwa niya akusado sa isang detention cell si dismissed Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, prioridad nila sa ngayon ang kaligtasan ng dating mambabatas. Narito ang report ni Dante Amento. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na naisauli na nila sa korte nitong nakaraang Biyernes ang warrant of arrest laban kay expelled Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Naipaalam na rin sa hukuman na nasa kustudiya na ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating kongresista. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Miko Clavano, wala pa silang natatanggap na schedule ng arraignment o pagbasa ng sakdal kay Teves. Ang una kasi dyan, we'll have to submit the return para alam ng husgado na nasa custody na po natin si Ginoong Teves. Pero hanggat wala pang order from the court scheduling the arraignment, he will be detained still at the NBI Detention Center. Inihayag naman ni NBI Director Jaime Santiago na may kasama ngayon si Teves na isang inmate sa kanyang detention cell pero tiniyak ng NBI na hindi ito isasama sa kapwa ni akusado. May pangamba ang DOJ na kapag kasama ni Teves ang co-accused nito ay maaapektuhan ang integridad ng kinakaharap nilang mga kaso. Hindi pwede pagsamahin. Siyempre, iniingatan namin yung kanyang security. So dalawa nga sila, Judge. Dalawa sila doon? Confirm ba yon? Meron, pero hindi niya co-accuse doon sa kaso niya. Samantala, kinumpirma rin ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na may kasama nga ito sa selda at walang special treatment sa kanya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang balasahan sa ilang mataas na opisyal ng pambansang pulisya. Tiniyak naman ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, ibinasin niya sa merito ang pagpili ng mga bagong opisyal. Narito ang report ni Lea Ilagan. Dalawang opisyal ang napabilang sa unang balasahan na ipinatupad ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Mula sa Directorate for Intelligence, ipinesto bilang direktor ng National Police Training Institute ng Philippine National Police si Police Major General Westrimundo Obinque. Pinalitan naman ito sa pwesto ni Police Brigadier General Wilson Lopez. Ang reshuffle ay epektibo ngayong araw, June 4, 2025. Nauna nang sinabi ni General Torre na magpapatupad ito ng pagbabago sa mga posisyon sa ilang unit ng PNP.
Subalit, nilinaw ng bagong Chief PNP na nakabase ang pagpupwesto nito ng tao sa mga merito at kanilang mga kakayahan. Well, yun nga sabi ko everything, all the appointments that we are doing or will be doing will be merit-based. Kasi kailangan talaga, wala nang yung pabor-pabor, yung mga ganon. We have to be merit-based. There's a reason for every appointment na i-appoint natin ang tao na to because he can bring something, he is bringing something into the table. Hindi yung dahil kaibigan lang natin siya, o dahil class ganito lang siya, or dahil ganito lang dito siya nanggaling, ay hindi ganon. Mayroon kasi aniyang mga mandato sa kanyang Pangulo, kaya't kailangan ng ilang pagbabago. May mga additional challenges na lumalabas dahil ito naman ay ibinigay ng ating presidente. May mga bagong direktiba which makes it imperative for us to adjust accordingly. So on the positioning ng tao, meron siguro, may mga konti, pero it's not anything na earth-shaking na parang kagila-gilalas na pagbabago. Walang ganun. Kabilang sa kailangan puna na pwesto ay ang Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na dating posisyon ni Torre bago ma-promote bilang Chief PNP. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palaisipan din kay Vice President Sara Duterte ang basehan sa pagpili kay Police General Nicolas Torre III bilang Philippine National Police Chief. Ayon sa Vice Presidente, paano naging hepe ng pambansang pulisya ang isang police officer na sinasabing nagkaroon ng paglabag sa batas base sa isinagawang pagsisiyasat ng Senado. Sa tingin din ni VP Sara, hindi magiging maayos ang takbo ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni General Torre. Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. In the same way na merong recent findings ang Senate o violations of law of this police officer. So bakit mo naman gagawing chief of police? So masyadong sketchy yung decision. Nasa 21 courtesy resignations na ng cabinet officials ang hindi tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umaasa naman ang Malacanang na pag-iigihin pa ng mga na-retain na opisyal ang kanilang trabaho. Narito ang report ni Nel Mariboho. Karamihan sa mga kalihim na nasa major departments ay mananatili sa posisyon. Sa ikatlong anunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ukol sa isinasagawang performance review ng mga miyembro ng gabinete, hindi tinanggap ang courtesy resignation ni na Agri Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Department of Education Secretary Sani Angara, Labor Secretary Benvenido Laguesma, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Teodoro Herbosa. Mananatili rin sa posisyon sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Science and Technology Secretary Renato Solidum, Tourism Secretary Cristina Frasco, Information and Communications Technology Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Kasama rin sina TESDA Director General Kiko Benitez, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, MMDA Chairman Romando Artes, Mindanao Development Authority Chief Leo Magno, Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat, Presidential Advisor on Mindanao Concerns Antonio Ceriles, BIR Commissioner Romeo Lumagi, Customs Commissioner Bienvenido Rubio at Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. Tinanggap naman ang resignation ni Maynardo Sabili, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng Presidential Commission for the Urban Poor, Presidential Assistant for the Visayas na si Terence Calatrava, Presidential Assistant on Muslim Affairs na si Almarin Tila, at Presidential Advisor for Special Concerns na si Menardo Espinelli. Itinalaga naman ni PBBM si Attorney Francis Edralin Lim bilang bagong mamumuno ng Securities and Exchange Commission kapalit ni Chairman Emilio Aquino na magtatapos ang termino sa June 5, 2025. Ayon kay E.S. Bersamin, asahan pa ang patuloy na pag-aaral sa naging trabaho ng mga natitirang miyembro ng gabinete at maging sa mga namumuno ng ibang ahensya.
Well, if you are asking for blood, there will still be blood. But we are still undertaking continuing performance evaluations even of those undersecretaries or those lower than the cabinet rank functionaries. I assure you that this is a very sweeping and thorough evaluation being made by the President and the panel of his choice regarding those who will be remaining in office and those who will be ultimately ousted. Ayon pa kay E.S. Bersamin, inaasahan naman ng Pangulo na mas pag-iigihan ng mga na-retain na miyembro ng gabinete ang kanilang trabaho. All of them who have been retained, including myself, are expected to give fresh attention to the mandates and to give show more performance in our respective areas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinututukan ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasaayo sa Pag-asa Island na makatutulong sa mga sundalo at residente. Samantala, kasama ang mga mamamahayag, nagsagawa rin sila ng ceremonial maritime patrol sa Kalayaan Group of Islands. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Halos tapos na ang konstruksyon ng runway sa Pag-asa Island. Mas malaki, konkreto at mas mahaba na ito ngayon, kaya't kaya nitong paglapagan ng mas malalaking eroplano ng Philippine Air Force. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, kasalukuyang ginagawa at target nilang tapusin ngayong taon ang iba pang mga pasilidad ng sandataang lakas sa isla. Yung ating runway is 100% complete na. So yung mga ancillaries na lang sa paligid, yun na lang yung for completion and we're aiming to complete it within the year. Yung hangar natin, konti na lang yung ini-aim natin na matapos but tuloy-tuloy pa rin yung mga programa natin. Not just for the Armed Forces of the Philippines but for the whole island. So ang tinitingnan natin dito are multi-role facilities. Not just for the defense but also yung HADR natin doon and of course paggamit na rin sa ating community. Dagdag pa ng AFP, mahalaga ang mga proyektong ito dahil hindi lamang ang militar ang nakikinabang, kundi pati ang mga residente ng Pag-asa Island. Bukod sa runway, mayroon ng desalination facility sa isla, sariling supply ng kuryente at iba pang istruktura para sa komunidad at sandataang lakas. So we'd like to really look at the future of Pag-asa Island and hopefully baka in the near future this can also be a tourist spot So itong ating runway can also be used for civilian aircrafts. Kahapon ay lumapag ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force sa isla. Isinabay dito ang pagsasagawa ng maritime patrol sa Kalayaan Group of Islands kasama ang ilang miyembro ng media. Inikot ang mga maritime features sa lugar na hawak ng Pilipinas upang personal na masaksihan ng media ang sitwasyon sa mga bahura. May ilang Chinese Coast Guard at maritime militia vessels na nadaanan sa paligid ng ilang isla. With this, yung Armed Forces of the Philippines, we'd like to i-affirm yung ating unwavering commitment towards upholding our sovereignty. So with this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol. So dito naman, as we have been showing for the past few years, itong ating transparency initiative. And ito is a very good example of that, na makita talaga natin itong situation in the area. Habang papalapit ang eroplano ng Philippine Air Force sa Pag-asa Island, nakatanggap ito ng radio challenge mula sa Chinese Coast Guard. Tumugon ang Air Force at hindi na muling sumagot ang panig ng China. Mula sa Pag-asa Island, tanaw ang mga barko ng Chinese Coast Guard, PLA Navy at Maritime Militia na tila nagbabantay sa paligid. Ilang milya lamang ang layo mula sa isla. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi nawawala ng pag-asa si Chinese Ambassador Huang Xilian na maibabalik ang masiglang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at China. Umaasa naman ang isang Filipino-Chinese group na mangyayari ito sa pagbabago ng foreign affairs leadership ng Pilipinas. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nais ibalik ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian ang masiglang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang inihayag ng kinatawan ng China kasabay ng pagkilala sa ilang personalidad na tumulong sa pagtataguyod ng pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila ng mga issue sa teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea, sinabi ni Ambassador Xilian na may mga inisyatibo para sa pagkakaibigan ng dalawang bansa at sa mamamayan. It is my sincere hope that people of vision from all walks of life will come together to draw wisdom and lessons from our shared history, choose the right path, and bring our bilateral relations back to a course of healthy, sound, and steady growth. Umaasa rin ang Association for the Philippine-China Understanding o APCO na magkakaroon ng normal na pag-uusap ang dalawang bansa. Ito ay matapos palitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang liderato, partikular na ng Department of Foreign Affairs o DFA. Kumpiyansa si APCO Chairman Attorney Raul Lambino na naiintindihan ni newly appointed DFA Secretary Teresa Lazaro ang concerns ng China. Well, I think medyo may breakthrough in a way na mas magiging warmer yung ating Philippine-China relations considering yung bagong Secretary of Foreign Affairs natin, si Secretary Tess Lazaro. Matagal na siya dyan. Siya yung naka-assign sa ating bilateral consultative mechanism joint committee with the counterpart niya sa China. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinompronta ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang isang opisyal ng China sa tanong nito sa kanya sa ginaganap na Defense Summit sa Singapore. Tinawag ni Teodoro na isang propaganda ng China ang tanong kaugnay ng posibleng pagiging US proxy ng Pilipinas sa Asia dahil sa nangyayaring iringan sa teritoryo. Isang matapang na tugon ang ibinigay ni Teodoro at sinabing malaki ang deficit of trust na kinakaharap ng China lalo na sa territorial claims nito dahil wala ni isang bansa ang naniniwala rito. Umpisa pa lamang ng pahayag ay umani na ng palakpak mula sa attendee si Teodoro. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. The fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement.
Kumakalat ang isang Senate resolution umano'y kaugnay ng dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sinagot naman ng ilang senador ang umano'y resolusyon sa pagpapawalang bisa ng impeachment case. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung sabi ng mga senador kaugnay ng kumakalat na resolusyon sa dismissal ng impeachment? Aga bukod kay Senador Amy Marcos ay walang nakikitang Senate resolution o maging draft ng umano'y dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ilang mga senador na nagbigay na ng pahayag kaugnay ng issue. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi nito alam ang kumakalat na resolusyon at wala rin anyang naihain na o nakabinbin pa ng Senado alas 10 kagabi. Itinanggi rin ni Senador Joseph Victor J.D. Ejercito na nakita nito ang kumakalat na umanay resolusyon at wala rin naman anya itong kaugnayan dahil mandato ng konstitusyon sa Senado na mag-convene o magtipon ang mga ito at tumuloy sa paglilitis. Iginit din ito na ang impeachment process ay lubhang naghahati, ngunit kailangan silang dumaan dito kahit na hindi siya pabor dito. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva na unang beses lang din niya ito nakita nang itanong ito sa kanya ng media at mahirap anyang magbigay ng spekulasyon dahil sa dami ng posibilidad. Kaugnay naman kung magkukonvene sila bilang impeachment court. Tumanggi ring magbigay ng pahayag si Senador Christopher Bongo kaugnay ng issue. Ngunit sina Senador Risa Ontiveros at Senador Cynthia Villar, sinabi nila na wala rin silang nakikita. Wala pa akong nakikita ganun. Wala yan. Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, hindi niya ito nakikita at kailangan niya pa rin basahin ang kumakalat na umano'y resolusyon. Matapos nito, sinabi ni Senador Pimentel na may pagkakamali sa lohika ng resolusyon at malakian niyang tsansa na hindi ito totoo, maging ang quotation ng constitutional provision ay hindi accurate o wasto. Ngunit si Senador Amy Marcos, sinabi na isa ito sa maraming draft na may iba-ibang pakay at maaaring pangatlo na ito sa kanyang mga nakita. Marami anyang bersyon at lahat ay naghahanap ng pinakamabisa at pinakanaayon sa batas na solusyon na walang butas. Ayon sa ilan sa mga nakasaad sa resolusyon na kumakalat nga ay itong impeachment trial umano ay dapat agad na isinagawa batay sa Article 11 Section 3 ng Constitution na trial shall forthwith proceed. Ngunit mahigit 100 araw na ang nakalilipas nang isumite ang Articles of Impeachment ng Kamara sa Senado. Habang ginagarantiyan rin umano ng Article 3 Section 16 ng Constitution na may karapatan ng lahat ng tao ng speedy disposition ng lahat ng mga kaso sa judicial, quasi-judicial o administrative bodies. Bukod dito, nakasulat din na aga sa naturang resolusyon na batay sa Rule 44, Section 123 ng Senate Rules ay hindi pinahihintulutan ang pagtawid ng impeachment proceedings sa susunod na Kongreso. Kapansin-pansin naman sa kumakalat na resolusyon na walang nakalagay na pangalan ng sino mang senador, partikular na kung sino ang may akda nito, at kundi ang nakalagay lang dito ay introduced by senators. Yan ang latest dito sa Senado. Balik tayo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Iginiit ng isang miyembro ng House Prosecution Panel na unconstitutional o labag sa batas kung madidismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng isang Senate resolution. Umaasa naman ang isa pang House Prosecutor na hindi totoo ang alegasyon ng kumakalat na Senate resolution. Mula sa House of Representatives, may live report si Rosalie Coz.
Rosalie, may ikinokonsidera bang hakbang ang House Prosecution Panel kaugnay ng posibleng outright dismissal sa impeachment case? Wala pang napagkakasunduan ang House Prosecution Panel. Ito'y matapos ngang mapaulat yung pagkalat ng isang draft ng Senate resolution para i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability at isa ring miyembro ng House Prosecution Panel, unconstitutional o labag sa ligang batas kung i-dismiss ang kasong impeachment nang hindi pa nga nagko-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Siyempre, kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. Umaasa naman si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, isa ring House Prosecutor, na hindi totoo yung aligasyong may Senate resolution para sa outright dismissal ng impeachment case. Ayon sa kongresista, pagbaliwala sa constitutional duty ng Senado ang outright dismissal ng reklamong impeachment. Gate naman ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, isa ring House Prosecutor, malinaw ang nakasaad sa ligang batas. Obligasyon ng Senado ang pagsagawa ng impeachment trial. At kasunod nito, ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court para sa acquittal o para sa conviction ng impeachable official. Inaasahan na si Congresswoman Luistro yung magpepresenta ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte sa Senado sa June 11. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinagkokomentaryo ng Supreme Court ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng petisyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC laban sa kanilang anti-discrimination resolution ng komisyon. Ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, ilang araw ang ibinigay ng SC sa COMELEC para makapagsumite ng kanilang tugon. Magandang tanghali, Aga. Kinumpirma ni Chairman George Erwin Garcia kanina ng Commission on Elections na pinagkokomento nga sila ng ating kataas-taasang hukuman sa loob ng 10 araw pagkatanggap noong resolusyon ng Korte. Kaugnay ito ng inihaing petition ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC laban sa kanilang resolution number 1116 o Anti-Discrimination Resolution. Humihingi ng Temporary Restraining Order o TRO ang NTF-ELCAC laban sa pagpapatupad partikular sa Section 3 ng naturang resolusyon patungkol sa labeling tuwing election campaign. Sa ilalim ng resolusyon, itinuturing ng COMELEC na election offense ang labeling o pag-uugnay halimbawa sa mga rebelding grupo na walang sapat na ebidensya. Ayon kay Chairman Garcia, handa naman silang idepensa sa korte ang kanilang resolusyon. Hihingi din anya sila ng extension para sagutin ang kaso dahil ang kanilang abogado na dapat sana ang Solicitor General ay siya ring abogado ng NTF-ELCAC. Aga, binigyan din nga ng COMELEC na ang paglalabas nila ditong COMELEC Resolution number 11116 ay para magkaroon ng kaayusan at paggalang o respeto tuwing magdaraos ng halalan o partikular na ang pangangampanya. Dito naman sa nagiging desisyon ng Korte Suprema ay wala namang inisyo na Temporary Restraining Order o TRO laban sa COMELEC. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Habang nananatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Detention Facility, patuloy ang kanyang kampo sa pagtatrabaho upang mapadali ang paglaya nito. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ngayon ay plano nilang tingnan ang posibilidad na mapalaya ang dating Pangulo sa ilalim ng batas ng The Netherlands para sa agarang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din.
And then one of the discussions as well was your suggestions, folks, no? To go through the Dutch laws. Which he said, okay, you explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. Mismong si Transportation Secretary Vince Dizon na ang nagsabing hindi viable o praktikal sa kasalukuyan ang isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan. Ang isa kalihim, bunsod ito ng mga kinakaharap na problema ng programa. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Patong-patong ang mga suliraning kinakaharap ng Public Transport Modernization Program o PTMP ayon sa Department of Transportation. Sa pagharap ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Commission on Appointments kahapon, sinabi niya na baka abutin ng buong araw para lang talakayin ang mga isyung nakita niya sa PTMP. Ayon sa kalihim, mukhang hindi viable o hindi magiging matagumpay ang PTMP sa kasalukuyan itong kalagayan. Tingin ko po, yung fact na hindi na nakakabayad ng utang ang karamihan sa mga bumili ng bagong mga sasakyan, that is a clear sign that it is not viable in its present state. Isa sa mga issue na binanggit ni Secretary Dizon ay ang limitadong bilang ng pagpipilian ng mga modernong sasakyan at mga bangko na magpapautang. Limitado po ang options ng ating mga transport cooperatives at ang mga operator natin. Kailangan po ito lang mga accredited ang bibigyan nila at ang pag-uutangan lang po nila ay limitado din po sa dalawang government financial institutions, ang Land Bank at ang DBP. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Grace Poe sa pagdinig na mula sa 15 billion pesos na pautang ng mga bangko para sa pagbili ng mga modernong sasakyan, nasa higit 5 billion pesos dito ang hindi nababayaran. Sa kanilang kalkulasyon, nasa 40,000 pesos mahigit ang kailangang bayaran ng isang operator para sa isang unit ng modernong jeep kada buwan. Ito ay kung babayaran ng nasa higit 2 million pesos na amortization sa loob ng 5 taon. Para sa transport leader ng grupong Manibela, tamaan nila ang kanilang ipinaglaban mula noong March 2023 na nagsagawa sila ng nationwide transport strike. Ngayon nila ay umamin ang gobyerno na palpak talaga ang pagpapatupad ng modernization program. Ganito rin ang pananaw ng National President ng Transport Group na Piston na si Modi Floranda at ang kanyang tanong ay bakit hindi pa ibasura ang programa kung talagang palpak ito. Mula niya noong 2016 pa lamang ay pinagsisigawan na nilang mababaon sa malakumunoy na utang ang mga operator ng jeep. Gayunman, sa isang panayam kahapon, sinabi rin ni Secretary Dizon na magpapatuloy pa rin ang modernization program. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kahapon. Ilan pang hakbang ang nais maisagawa ng Pangulo upang mas lalong mapabilis ang usad ng mga pasahero sa mga paliparan. Narito ang report ni Nel Maribohok. Kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya nakitang pagbabago sa loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, lalo na sa mga bagong pasilidad na pakikinabangan ng mga pasahero. Kahapon, nag-inspeksyon ng Pangulo sa NAIA Terminal 3 kasama ang ibang miyembro ng gabinete. Isa sa mga pinuntahan ng Pangulo ay ang lounge para sa mga overseas Filipino worker. Dinaanan rin niya ang mga nakapilang pasahero sa immigration na mga palabas ng bansa. Ayon sa chairman ng New NAIA Infra Corporation na si Ramon Ang, marami ng pagbabago sa airport terminal. Nakita niyo ba yung mga tulugan, pahinga ng OFW lounge? Tsaka libreng pagkain. Tsaka ang OFW meron sariling immigration, sariling line. Kaya hindi na sila naantala, mabilis ang kilos. Ilan pang hakbang ang nais na maisagawa ng Pangulo upang mas maging mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga pasahero ng NAIA. Kabilang narito ang paglalagay ng facial recognition technology sa mga e-gate.
we're trying to make life easier for them na mabilis nga, hindi sila hinahanapan ng kung ano-anong ID. The MW is already providing an ID so that it's very easy for them to identify themselves, makapasok sila sa lounge, maka-avail sila ng services, at mabilis ang pagdaan sa kanila. Hindi na hinahanapan ng kung anong certificate, yung QR code, yung ID, etc. etc. Mukha na lang nila, ayun na, ID. Hindi na kailangan bumunot ng passport, hindi na kailangan. Soon, magkakaroon na tayo niyan. Ilan naman sa mga dumating na mga pasahero sa airport ang nagsabing may nakita silang malaking pagbabago sa operasyon ng paliparan. Yung pagpasok ninyo mula immigration, pagkuha ng baggage, hindi ba kayo na-delay? Hindi po, okay naman po. Madali lang naman po. Wala naman pong dami hinihingi. Okay naman, medyo swabe naman siya ngayon kaysa dati, lalo sa e-gate. Medyo mabilis na siya, tsaka yung bagahe. Yun nga lang, nagka-problema lang yung bagahe kasi naputol yung gulong. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinusulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT na palawigin ang connectivity sa buong bansa. Ito'y upang masigurong mayroon na ring signal kahit sa mga malalayong lugar. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, gaano kalawak na yung gaano kalawak na connectivity yung target ng DICT? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, plano nila na gawing 90% na ang connectivity sa buong bansa mula sa kasalukuyang 85%. So, ang mandato ni Presidente dati, both when I was in private and now in government, isolve natin yan na pataasin natin to 90% sana yung overall country. At the same time, hindi lang sa Metro Manila, spread equitably across the Philippines. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, plano ng pamahalaan na magkaroon ngayong taon ng mas malakas na signal lalo na sa mga geographically isolated or disadvantaged areas. Dagdag pa ni Secretary Aguda, isinusulong na ngayong taon na mula Batanes hanggang Tawi-Tawi ay mayroong maayos na connection na mapapakinabangan ng publiko. Anya, mahalaga ang nalalong mapalakas ang signal sa buong Pilipinas upang lubos na mapakinabangan ang iba't ibang digital services na available sa bansa, lalo na ang mga nanggagaling sa gobyerno gaya ng eGov app. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa connectivity, tinatrabaho na rin ng kanilang kagawaran ang pagkakaroon ng maayos na digital service. Paliwanag nito, ito'y kung saan nagagamit ang connectivity sa mga makabuluhang bagay gaya ng online learning, telemedicine at security purposes ng isang lugar. Inaasahan naman na matatrabaho ito ng kagawaran hanggang sa taong 2026. Tiniyak rin ng DICT Secretary na si Henry Aguda na nakikipagtulungan na sila sa ibang ahensya ng gobyerno katulad na lamang ng National Telecommunications Commission o NTC, pati na rin iba't ibang stakeholder gaya ng mga telecommunication companies upang masiguro na mas mapapalawak o mapapalawig ang connectivity sa buong bansa. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Inilunsad ngayong araw ng Department of Health sa ilan pang ospital ang Patient Appointment System o PAS kung saan mas mapabibilis na ang schedule ng check-up para sa mga persons living with HIV. Kasunod ito ng ulat ng ahensya sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, lalo na sa mga bata. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, anong detalye nitong Patient's Appointment System at saang mga ospital na ito available? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon sa Department of Health, sa pamamagitan ng Patient's Appointment System o PAS, mas mapapadali na ang proseso ng pagbibigay ng antiretroviral o ARV drug para sa mga persons living with HIV. Maaari na ring magpa-appointment para sa confidential HIV screening. Sa kasalukuyan, available na ang Patient's Appointment System o PAS sa Jose Reyes Memorial Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital at kaninang umaga
Naglagay na rin ang Department of Health ng pass sa San Lazaro Hospital. Ayon sa DOH, gamit ang naturang online platform, kontrolado na ng pasyente ang kanilang schedule at oras ng appointment. Maaari na rin nila na ma-check up agad ang isang patient na may HIV at agad na rin makakuha ng antiretroviral o ARV refill. Kasama din sa konsultasyon ng persons living with HIV ang pre- at post-counseling para magabayan ng pasyente sa kanyang paggagamot. Ang problema namin, nasa 61% lang ang testing namin. So there's still a lot of people na kailangan magpa-test. Ayaw ko, baka takot sila magpa-test, ayaw nila magpa-test. Pero very important na magpa-test din yung about 30% na umiikot dyan sa lipunan. Dagdag pa ni DOH Secretary Ted Herbosa, 12 years old ang pinakabata na na-report na nag-positive sa HIV. Kaya naman hikayat ng ahensya sa publiko, sakaling hindi alam ang HIV status, ay dapat na magpa-screening agad upang maagang ma-detect at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Para naman sa mga persons with living HIV na, magpakonsulta ng regular at mayroon naman nila na libreng ARV refill na maa-avail. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Isinailalim sa libreng check-up at binigyan ng libreng gamot ng PNP Officers Ladies Club ngayong araw ang mga pulis na mayroong malulubhang sakit. Ang naturang aktibidad ay sabay-sabay na isinasagawa sa iba't ibang PNP regional offices sa bansa. May report si Lea Ilagan live. Lea, bukod sa mga pulis, may iba pa bang beneficiary yung libreng medical mission na yan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi lamang limitado sa mga pulis na may malulubhang sakit dahil maaari ring isama ang kanilang mga dependents. Sa pakikipag-ugnayan sa Cardinal Santos Medical Center at PNP Health Service, mayroong iba't ibang serbisyo gaya ng dental check-up, optical, full mock consultation, prostate examination, mammogram at mayroon ding circumcision o libreng tuli sa mga anak ng pulis. Ang naturang programa ay tinawag nilang LOVE o Love and Blessing Virus na pinangunahan ni Mrs. Rose Marbil na siyang advisor ng Officers Ladies Club. Ayon kay Mrs. Marbil, hindi lamang sa Campo Crame isinasagawa ang medical mission ngayong araw kundi kaparehong aktibidad din ang ginagawa sa iba pang police regional offices sa bansa. Batay aga sa tala ng foundation, umabot na sa halos 600 ang kanilang natugunan mula ng ilunsad ang programa noong July 2024. Tinatayang 8% ng mga benepisyaryo ay mga pulis o kaanak ng pulis na may iniindang malulubhang karamdaman tulad na laman ng chronic kidney disease at cancer. Ayon naman kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, malaking tulong para sa mga pulis at dependents ng mga ito. Patuloy ang panawagan ng PNP OLC Foundation para sa mas maraming katuwang at donors upang mapalawak pa ang saklaw ng kanilang misyon. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagkaisa ang mga senador na aprubahan ng isang resolusyon na humihimo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng isang cabinet cluster para sa edukasyon. Layunin ng cluster na ito na mas pag-ibayuhin ang koordinasyon ng 3 pangunahing ahensya ng edukasyon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Kulang ang ugnayan at pagkakaisa ng mga pangunahing ahensya ng edukasyon sa bansa. Ito ang natuklasan ng the 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa kanilang pananaliksik. Upang tugunan ng bagay na ito, nagkaisa ang mga senador nitong Martes upang aprubahan ang isang resolusyon na humihimo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng isang cabinet cluster para sa edukasyon. Layo ng cluster na ito na mas pag-ibayuhin ang koordinasyon ng Department of Education, Commission on Higher Education at ang Technical Education and Skills Development
Authority. Ayon sa EDCOM2, kulang ang mga nasabing ahensya sa ugnayan at pagkakaisa, dahilan kung bakit patuloy ang krisis sa kalidad ng edukasyon ng mga kabataan. Bilang pangunahing may akda ng naturang resolusyon, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na kailangan ng malinaw, magkakaugnay at sistematikong plano para sa edukasyon dahil ito ang susi sa pagbabago ng bansa. Kasama sa panukala, ang pagbuo ng pangmatagalang National Education at Workforce Development Plan upang maiwasan ang kalituhan, pagkakahiwalay ng mga proyekto at sayang na pondo. Sa huli, sinabi ni EDCOM Executive Director Carol Marquis na ang cluster ay isa sa matagal ng rekomendasyon mula pa noong 1990s at ngayon ay pagkakataon ng tuparin ito para sa mas maliwanag na kinabukasan ng mga kabataan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim sa state of emergency ang Eastern Samar bunsod ng krisis sa ekonomiya at transportasyon dulot ng load restrictions sa San Juanico Bridge. Ayon sa resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan, layunin ng deklarasyon na mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Bawal dumaan ang mga mabibigat na truck sa tulay dahil sa sirang bahagi nito. Kaya nahihirapan ang mga biyahero sa paghahatid ng supply. Ipinagutos rin sa Department of Trade and Industry o DTI ang mahigpit na pagmonitor sa presyo ng mga bilihin upang maiwasan ang pananamantala. Bumuo na ng security measures ang pamunuan ng Masbate Police Provincial Office kaugnay sa pagdiriwang ng inaabangan na ika-29 na taong pagdiriwang ng Rodeo Festival sa Masbate. Mula sa Masbate City may report si Jerry Galicia live. Jerry, ano ang paghahanda ng Masbate PPO sa gagawing para sa seguridad ng mga dadalo sa pagdiriwang ng Rodeo Festival? Yes, Ella, maglalagay ng police assistance desk sa entrance ng Masbate Grandstand para sa mga kailangan ng anumang tulong, lalo na mga turista na papasyal dito sa Rodeo Festival sa isla ng Masbate. May security plans na ang pamunuan ng Masbate PPO kaugnay ng pagdagsa ng mga local foreign tourists na sasaksi sa maksyong pagdiriwang ng Rodeo Festival dito sa tinaguriang Cattle at Rodeo Capital of the Philippines ng probinsya ng Masbate. Bago pa man mabuo ang plano, may mga nauna ng pagpupulong ang ginawa ang PNP kasama ang iba't ibang security forces guiding ang organizer ng Rodeo Masbateño Incorporated o RMI para sa seguridad na ipapatupad sa halos 2 linggong pagdiriwang ng festival. Magpapatupad din ng rerouting sa ilang pangunahing kalsada gaya na lamang ng one-way traffic mula sa papasok sa Airport Road hanggang makalabas sa Capital Road kung saan nandoon ang Grand Rodeo Arena at Grandstand. Actually po kahapon, June 3, 2025, nagkaroon po kami ng final coordinating meeting dito po sa kampo sa pangunguna po ng Rodeo Masbate Incorporated. So, nandito po yung iba't ibang security forces galing po sa Army, Coast Guard, and the PNP at pinag-usapan nga po yung preparasyon para sa Rodeo Masbate. Ella, may regular bike patrol pa din gagawin ang tropa ng pulisya sa palibot ng Masbate City at additional motorcycle patrol na magmamantinin ng kaayusan sa mga kalsada at mabilis na pagresponde sa anumang insidente na mangyayari. Actually, araw-araw po yung bike patrol natin, araw-araw po yan ang ginagawa ng ating kapupulisan dito sa Masbate at actually kasama po ako dyan. At magdadagdag po tayo ng patrolya hapon at sa gabi, inayos lang po natin yung ibang motorsiklo natin para magkaroon tayo ng motorcycle patrol. Magsisilbi din quick response team ang mga tao ng PNP Special Actions Force o SAP
May 50 PNP personnel mula pa sa Police Region Office o PRO5 na nagsilbi noong nakarang national and local election na gagamitin pa rin bilang augmentation sa ipatutupad na security measures. Habang 2nd Infantry at 96th Infantry Battalion ng Philippine Army maglalaan ng additional manpower para sa safety and security bago at pagkatapos na activities. Bukas June 5 ay magkakaroon ng motorcade at biking programa para sa soft opening ng festival. Tatagal ng halos 2 linggong pagdiriwang ng Rodeo Festival mula June 5 hanggang June 19. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. May pansamantalang krisis ngayon sa pagtatapon ng residual waste o mga basurang hindi nabubulok sa Baguio City. Bunsod ito ng pagsasara ng sanitary landfill kung saan itinatapon ang mga basura ng lungsod. Inabisuhan na ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang mga residente na huwag ilabas ang mga hindi nabubulok na basura upang maiwasan ang pagkalat nito sa pagbara ng mga kanal. Ang iba pang detalye ihahatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, hanggang kailan magtatagal yung ganyang setup na hindi makapagtapon ng basura yung mga residente? Yes, Aga, wala pang abiso ang Baguio LGU sa publiko kung kailan sila maaring maglabas ng mga hindi nabubulok na basura dahil sa kasalukuyan ay naghahanap pa ng mga alternatibong landfill na maaring mag-accommodate ng mga residual na basura ng lungsod. Isang apila sa publiko ang inilabas hinggil sa pagsasara ng Ordaneta Sanitary Landfill kung saan karaniwang dinadala ang mga residual na basura ng lungsod. Simula kahapon June 3, 2025 hanggang sa karagdagang abiso, pinakiusapan ang publiko na huwag ilabas ang mga hindi nabubulok na basura upang maiwasan ang pagkalat nito at pagbara ng mga kanal. Ayon sa City General Services Office Solid Waste Management Division, kasalukuyan silang naghahanap ng mga alternatibong landfill na maaaring mag-accommodate ng mga residual na basura ng lungsod. Samantala, pinapayuhan ng publiko na mag-compose ng mga nabubulok na basura sa kanilang mga bakuran o kaya'y pangasiwaan ito ng kanilang mga barangay. Umaasa ang lokal na pamahalaan sa kooperasyon ng publiko sa pansamantalang krisis na ito at pagpapasalamat sa kanilang pag-unawa at pagsunod sa mga patakaran. Ang publiko ay pinakiusapan din na tulungang ipakalat ang naturang impormasyon sa kanilang mga kapitbahay upang maiwasan ang anumang problema sa pagtatapon ng basura. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 33 na nagsasabi, "Mangakinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.